Science 8 Q1 Calculating Gravitational Potential Energy. What's up mga Dalas Aces? Good morning! Ayan, andito na naman tayo sa panibagong episode ng Learning Science with Sir Japoy. Ayan, so noong nakaraan pinag-aralan natin ang pinagkaiba ng potential energy at ng kinetic energy. Napag-aralan natin na ang energy pala ang ability to do work at ang work naman ang method of transferring energy. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay kung paano ba mag-calculate ng potential energy, specifically ng gravitational potential energy. So, ito yung formula. Potential energy is equal to the product of mass, acceleration due to gravity, and the height. Siyempre, yung mass natin, ang unit niyan ay kilogram. Yun namang ating gravity or acceleration due to gravity, ang unit ay meter per second squared. At itong value ng acceleration due to gravity ay constant. May constant value siya na 9.8 meter per second squared. Ibig sabihin, kahit anong object yan, ang kanyang acceleration due to gravity ay ganyan, 9.8 meter per second squared. At ang h naman, yan naman ang tumutukoy dun sa height or dun sa vertical distance. Kaya ang formula ng potential energy ay mass times gravity times height. Halimbawa, sa sample problem na ito. So, solve natin. Alamin muna natin ang given. Ang given, we have the mass of 1 kilogram. Andyan ang ating height na 0.5 meters at ang ating constant na value ng gravity which is 9.8 meter per second squared. At ang nawawala natin, ang required natin ay potential energy, specifically gravitational potential energy. At pagkatapos, ang equation natin gagamitin ay yung ating pinag-aralan. Yung potential energy equals to mass times gravity times height. So for our solution, i-multiply lang natin yan. Mass of 1 kilogram multiplied with the acceleration due to gravity na 9.8 meter per second squared, and then multiply natin into 0.5 meters. Ang makukuha nating sagot ay ito. 1 times 9.8 is 9.8. 9.8 kilogram meter per second squared or Newton. Multiply by 0.5 meter. Ang sagot natin ay 4.9 Newton meter. Or ating ilalagay sa final answer na 4.9 joules. Bakit? Kasi ang 1 Newton meter is equal to 1 joule. So that is our final answer. 4.9 joules. Ganyan lang kadali mag-compute ng potential energy. That's all for today. Bye!